May dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Yun? Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Andito na po tayo sa ating another episode ng Ano Na? Ano na nga ba ang nangyayari dito? Bakit nga ba bumaba ng husto ang rating ng ating Pangulo? Ito, may nakita akong video mula sa saganang mamamayan host ng Net25 kung saan ipinakita nila ang interview ng PCO ng Malacanang na si Attorney Castro at sinagot ni Attorney ang mga katanungan patungkol bakit bumaba ng husto ang rating ng ating Pangulo. Halina, panoorin natin ang full video. May dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Yun? Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon pa, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Ayan ang problema kay Attorney Claire din. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun diba? Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Oo. Pagka pabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 Pagka respondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang Kasi kung mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa. Diba? Si BP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. 1,200 lang po ang sinurvey dito bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, di ba? Anong tawag dun sa ganung tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masyadaan niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di bale sana kung tama At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya naapektuhan niya ang trust at approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office.
Ayun. Kasi na-overthrow kayo ng Natatalo kayo ng peke. ng social media, ng mga citizens eh. Samantalang all of the resources ng gobyerno, meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga natin minsan talaga mahirap. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi Diba? ko. Sana aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo eh, di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko, yung liko, gagawin, ang katwira mo, liko din eh. Paano matutuwid yan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at saka ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Oo. Ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, upakan mo. Gusto Konting nakikipag-away kibot isa, lagi. puro away. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, wag na ho natin pansin yan. Istorbo yan eh. Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ano? Ang tao naman, pagka nakita nila, ay tao nga naman, na-realize, ay oo nga, no? Tama naman pala eh. Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking naging damage. Damage. Sa halip na mataas ang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, nahila pa niyang pababa, no? Tama nga naman. Bakit nga ba pag pabor ang survey ay okay? Pag hindi pabor ay hindi okay. Hindi ito kumakatawan sa maraming Pilipino. Tama rin naman ang mga host. Ano nga ba? Ano nga ba dapat attorney ang dapat naming alamin? Ano nga ba dapat attorney ang dapat naming paniwalaan? Pero sa akin lang ha, ang sa akin, kung tanggap natin ang problema ng bayan, kung tanggap natin kung ano ang problema, ang punot dulo ng problema ng bayan, siguro mas madali natin itong masusolusyonan. Hindi yung pasaring dito, pasaring doon, sa magkabilang kampo, wag na po ganon. Mas mainam na tutukan po ng mabuti ang kung ano ang problema talaga ng ating bansa. Baka nang sa gayon, tataas na po ang rating ng ating Pangulo. Yun lamang po ang ating ano for today. Stay tuned, subscribe the channel for ano na more episodes.